Pangalawa, serving should be a continuous commitment. Basahin natin yung kasunod na verse sa Lucas 17:7. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Grabe, matapos ang nakakapagod na buong araw ng pagtatrabaho, ay babalik ang alipin sa bahay ng master. Marahil siya ay gutom na at pagod na, pero kailangan niya pang magpatuloy na magtrabaho. Hindi niya ide-demand sa kanyang master na, teka muna, pakainin mo muna ako, kararating ko lang eh. Hindi, kung may iuutos ang kanyang master, ay agad niya itong gagawin. Na-realize ko minsan ang ministry ay demanding dahil may mga hinihingi ang pagkakataon na kailangan natin mag-multitask o mag-extend ng gawain o mag-cover dahil lang isa ay wala. Hindi niya sasabihin na last week wala ka na nga eh, ako na naman ulit ngayon, sobra ka na. Hindi, ang bond servant ay sasabihin niya, Lord, may pangangailangan dito kasi yung aking kapatid ay may emergency, kaya tutulong muna ako. Dapat, pahinga ko ngayon, pero Lord, tutulong ako. Now, hindi ko sinasabi na huwag ka magpahinga. Ang sinasabi ko lang ay kung merong need, ay huwag na tayong magsisihan, huwag na tayong magturuan, huwag na tayong mag-away, o hindi magtulungan tayo. Na-realize ko, ang bond servant ay tuloy-tuloy na nakatingin sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Alam mo ba ang job description ng isang bond servant? Ito yon. Do everything your master commands. Yan ang job description ng isang servant. Grabe no? Basahin natin yung kasunod na verse. Hindi ba't sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan? Magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Grabe, galing sa initan, pagod at gutom. Ngayon naman ay magbabago na siya ng task. Magbibihis siya at magiging waiter naman. Kaya na-realize ko na ang servant ay tuloy-tuloy na paglilingkod kahit kailan, kahit saan, at kahit anong mangyari. Imagine mo ito, ano kaya ang mangyayari sa isang marriage kung sila ay maglilingkod sa bawat isa sa halip na maghanapan ng butas? Minsan sasabihin mo, ako na lang ba magbibigay lagi? Sobra na siya. Ako na lang ba ang iintindi sa kanya? Ako na lang ba ang hihingi ng sorry lagi? Dapat siya naman mauna. Kaibigan, ang servant ni Lord, bagamat nahihirapan, ay gagawin pa din kung anong pinapagawa ng Diyos. Ikaw ay servant ng Diyos para mahalin ang iyong asawa na walang kondisyon. Kaya huwag mo bilangan ng iyong asawa. Sundin mo lang ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. At siya ang bahala sa iyong asawa. Bakit ko sinabi na walang katapusan na commitment? Kasi minsan iniisip natin na tapos na yung ating trabaho kapag graduate na ang aking mga anak. Mali kaibigan, ang pagdi-disciple mo sa iyong anak ay walang katapusan. Sisiguraduhin mo na ikaw at ang iyong mga anak ay magmumultiply sa paglilingkod nyo sa Diyos. Kaibigan, kung buhay ka pa ngayon, ikaw ay servant pa rin. Maaaring mag-iba ka ng lugar o mag-iba ka ng task na hinahawakan sa ministry. Pero ito yung tandaan mo, na walang servant ang pwedeng umupo at sabihin niya, tapos na yung aking tungkulin. Hindi kaibigan, walang retirement sa kaharian ng Diyos. Marami ka pang gagawin at wala itong katapusan. Pangatlo, serving involves self-denial. Tuloy natin sa verse 9. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Matapos magtrabaho ng buong maghapon, tapos pagdating pa sa bahay, nagsilbi pa sa kanyang amo, ay malamang na ang pagpapasalamat ng kanyang amo sa kanya ay isang malaking bagay. Pero ginawa ba ito ng amo? Hindi. Bakit hindi nagpasalamat ang amo sa kanya? Kasi lalabas na ang ginawa ng alipin ay utang na loob niya sa alipin at kailangan niyang magpasalamat upang makabawi naman. Kaibigan, mali itong mindset na ito. Tignan mo si Job. Sabi niya sa Job 22:2, ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha kahit na siya'y marunong o kaya ay dakila? Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi mo mai-impress ang Diyos dahil sa paglilingkod mo sa Kanya. Hindi siya mai-impress sa iyo dahil natulungan mo siya sa Kanyang pasanin at ngayon nga ay maoobliga siya na gawan ka ng pabor. Kaibigan, hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin. Kaya kung maglilingkod tayo ay tanggihan natin ang ating sarili na maghangad ng bayad ng Diyos sa atin
dahil naglingkod tayo sa Kanya. Maglilingkod tayo sa Kanya dahil Siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at nagmahal sa atin. Tayo ang may utang na loob sa Kanya dahil sa ginawa niya sa krus at hindi siya ang may utang na loob sa atin. Kaibigan, i-deny mo ang iyong sarili. Marahil nawalan ka na ng gana maglingkod kasi hindi mo nakuha ang promotion na inaantay mo. Samantalang sumusunod ka naman sa Diyos. Marahil napagod ka na maglingkod kasi hindi naman sinasagot ang kahilingan mo sa Diyos. Dapat sagutin ka niya kasi naglilingkod ka naman. Nag-serve naman ako kay Lord pero bakit wala man lang thank you? Wala man lang blessing yung asawa ko. Negative pa din hanggang ngayon, hindi pa din nagbabago. Kaibigan, tandaan mo ito, na ikaw ay servant at ang servant ay maglilingkod. Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sabi dito ay binili tayo ng Diyos. Wala siyang utang sa atin dahil pag-aari niya tayo. Una, dahil nilikha niya tayo. Pangalawa, ay binili niya tayo ng kanyang dugo upang iligtas. Totoo na napiplease ang Diyos pag tayo ay naglilingkod. Pero hindi natin yung dinedemand. Lord, mag-thank you ka naman. Gawin mo ito. Kaibigan, huwag ka mag-expect na sasabihin ng Diyos sa iyo, thank you, buti na lang nag-serve ka sa akin. Yes, napiplease ang Diyos sa iyo kapag ikaw ay nagsiserve pero hindi ka magde-demand sa Kanya na mag-thank you siya sa iyo o gawan ka niya ng favor. Yes, ibibless ka niya kapag ikaw ay sumunod pero hindi ibig sabihin nun na may utang na loob na siya sa iyo. Nasasama ang loob mo kapag hindi ka niya pinagpala. Kaibigan, huwag kang mag-focus sa iyong feelings. Huwag kang mag-focus sa iyong sarili. Kung hindi mag-focus ka lang sa kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos bilang servant. Kaya tayo nagagalit. Kaya tayo humihinto sa paglilingkod ay pag walang nag-appreciate sa atin. Si pastor, di man lang ako binati. Hindi man lang binanggit ang pangalan ko. Isa ako sa mga volunteers. Kinalimutan ako. Kaibigan, hindi mo yan ginagawa para sa pastor o sa digop leader o para mapansin ka. Kung hindi ginagawa mo yan para sa Diyos dahil ikaw ay servant. Kaya nga dapat tandaan natin ito na tayo ay ginawa ng Diyos para magbigay ng glory sa Kanya. At hindi siya ang magbibigay ng glory sa atin. Sabi sa Romans 8:11-35-36, sino ang nakapagbigay ng anuman sa Kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanyang karangalan, magpakailanman. Amen. Sabi diyan, walang anumang bagay tayong naibigay sa Kanya para bayaran niya. Kung hindi ang lahat ng bagay ay pag-aari niya. Kaya nga ang glory daw ay sa Kanya. Kaya nga ang tanong ay anong meron ka na hindi mo tinanggap? Wala, di ba? So, ang ibig sabihin, wala siyang utang sa iyo. Tayo ang may utang sa Kanya. Totoo na kailangan natin ang words of encouragement. In fact, dapat ginagawa natin ito sa isa't isa. Pero dapat din nating maintindihan na hindi natin ito pwedeng i-demand sa Diyos o i-demand sa kahit sinong tao. Ano ngayon, kung hindi na-appreciate yung ginawa mo ng ibang tao, mas mahalaga ba yon kaysa ipagpatuloy mo ang paglilingkod mo sa Diyos?